kita mga panindog, let us turn our Bibles to the book of Acts. Acts chapter 20 verses 19 and 20. So ato pagtuon sa atong Sunday school karon, ato i-focus aning duha ka mainly aning duha ka mga verses. So Acts 20 verses 19 and 20. Sige atong dunganan ni pagbasa. Naalam mo diha, say amen. Okay, let's do this. Ready? Read. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, how but have showed you and have taught you publicly and from house to house. Okay, diha lang ta kutob. Let's pray. Heavenly Father, we thank you even for this time. Pamalandong kami sa imong pulong, even in this Sunday school time, O God. Thank you for the presence of each one. Ug salamat Ginoo nga makadala ko sa aning time, O God, sa among Sunday school lesson. We pray nga ikaw may tabang kanamo, taga isa po kaalam pag-impart ni Amahan. Kaugadin ikaw among himaya sa among taliwala. Hide me on your cross in Jesus' name. Amen. Sige, magapanglingkod mo. So, atong pagtuon karon sa atong Sunday school, giuluhan ako og about faithfulness, no? Faithful servants of Christ. Okay, faithful servants of Christ. Okay, so, nana ba ditong slides? Okay, sorry. Naanad kong tanaw diri. Okay, sige. So, thank you. So, if we take a look, the word there or atong main word is that of being faithful, no? Faithfulness. So, what could you think og moingon ta og faithful or faithfulness? Matinumanon, no? So, unsa man na ma-relate nato sa ato nga kinabuhi, sa atong trabaho or sa ato nga mga daily nga mga routines. Okay. Parang some sort of murag matinumanon, murag not missing what is to be done, no? So something hinana. So ato makita diri aning nga pagtuon nato, let's focus on these 4 verses actually about as a servant of the Lord Jesus Christ, our humility, perseverance, and even the truth and atong witness. Na? So, ato nga ni pagatunan ang faithfulness sa Kristohanon diha sa pag-alagad sa Ginoo, nga diin sa iyang pagpangalagad, pwede manguta magpangalagad nga gaugot, di ba? Kan bitaw mga mo trabaho ta, gisugo ta, buhatan ni, pero gabagot-but, di ba? Pero gibuhat, tama? Pwede pod nga uban nga malipayon nga nagbuhat, di ba? Pero gibuhat po. Dapoy uban nga, hapit ka buhat, nalipay, pero wa ka buhat. Lahi po to, no? Manta, wa ba na ako dahuman. Pero malipayon, pero wala ka buhat. Okay, so let's take a look at the first, the faithfulness of God's servant to the ministry. When we talk about the ministry, that is something that is entrusted to you. Mingkag dili man ko pastor, dili po ko assistant pastor, o di po ko unsa ni di man ko makita di simbahan. But ang ato nga sa amin sa main or the limelight, pero ang ato diri is unsa may imong gibuhat karon nga imong gituhuan nga diin nagapangalagad ka sa Ginoo. Whether it be naara ka sa kilid, no? Nagapanghinlo kung sa imong hinluan, na kay some assignments nga diin imuhang gibatunan nga imuhang gibuhat sa kanunay without missing it, no? Okay, so faithfulness, let's talk about faithfulness to the ministry. Kung asa ka gibutang sa Ginoo. So kung asa man ka gibutang diha sa pagpangalagad sa Ginoo, let's take a look at how we could be faithful in serving God with this two aspects, meaning naatay humility and even that of compassion. Okay, sa verse 19 sa atong gitun-an ganiha, ato makita din siya, serving the Lord with all humility of mind. Okay? So serving the Lord, meaning nagpangalagad. Nagpangalagad, nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo o
O sa uban pa kaning nagpamati sa pulong sa Ginoo, nagtuon pa man ta diri, no? Mura good aswa pata nagpangalagad. We are taking some time within makatuon ta sa unsang paagi nga diin makapangalagad ta sa Ginoo. Okay, but ato makita diri in serving the Lord, we need to have this we want to do this with humility nga may pagpaubos. Okay? So mo ni usa ka attitude nga kinahanglan nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga matinumanon. An attitude of faithful service is that of serving the Lord with all humility of mind. No, may pagpaubos. Pwede man ka magpangalagad sa Ginoo nga di napakitang tao lang ba? Pwede na, di ba? O nangalagad ka sa Ginoo, kita ko nila. Dayag akong papangalagad sa Ginoo. Di malimod. No, grabe kayo siya. Pangalagad sa Ginoo, yun, di kayo naasak. Pero may makita. Bisan pag nangalagad ko na, yung kasing-kasing wala diha, pero nakita ba iyang pagpangalagad? You still with me? Pwede siya nagpangalagad sa Ginoo, pero has ka puno sa garbo. Pwede na, no? Tanaw lang nato na sila, o malabuan pa ba nila ang akong pagpangalagad? Pwede na. Tama? Pwede na nga pagpangalagad ka rin pakitang tao. O pwede ka nagpangalagad nga diin, halos di yung ka makita. Pero nakita lang effect nga, wow, pagkalimpyo sa CR. Kinsa kay galimpyo ani no, humot pag yun. O wag ko makita bisag abog diri sa kuan. Bisag akong anaon, wag ko'y wag ko'y madaginot nga abog. Di ba? So pero ana nakita kinsa gud ni. Pero wa nakita, pero nagpangalagad. Halos gani di magpaybalo nga siya to. Basta kay glory to God, Ginoo, salamat Ginoo kay mo gigamit. May with humility. Now, if we take a look at what did Jesus do sa iyang time nga naade sa iyang pagpangalagad, how the humility of Christ as our example. Makita man nato na sa Philippians 2:5, no? 2:7 siya. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself, unsa daw, of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was found in the likeness of man. So, makita nato unsa man, pag anhi palang daan ni Jesus diri, as he revealed himself as Savior, he did not reveal himself as the King of Kings, as the Son of God. Of course, nagisulat sa Bible, Son of God, but that is not his front line. Nga diin, oy, anak ko sa Ginoo, oy, akong hari sa tanang mga hari, napangalagad ko. Kung hari, so na siya, army, kung hari siya. Pero that is not what God or Jesus Christ did. So as an act of humility, he humbled himself. Grabe, even to the point of death. Pwede pagod doon siya, hindi pagpakamatay. But even sa iyang prayer siya, Lord, let this cup pass from me. Meaning ang pagpakamatay, pero not as my will, but as thou wilt. Unsa po gisulti diri sa Micah 6:8. He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord required of thee. Na itulo diha gibutang, no? But to do justly, to walk humbly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. So unsa dayo angay nga buhaton, no? O unsay gi-require sa Ginoo sa atoa, usa diha is to walk humbly. To walk humbly with your friends, to walk humbly with your boss, or to walk humbly with your kids. It says to walk humbly with thy God. Magalakaw nga mapainobsanon with humility uban sa Ginoo. So, unsa man ang pagpaubos, if you notice, ang opposite ani unsa man is that of pride, di ba? Pride goeth before destruction, but humility has something to do ngadiin sa atong pagpangalagad si do mahimuot siya. So, Micah 6:8 urged us to walk humbly with our God. So, kumusta atong pagpangalagad sa Ginoo? Pagpangalagad ba nato sa Ginoo karon pagpakitang tao, or Lord, salamat Ginoo kay makapangalagad ko nimo in spite of the situation, in spite of my circumstances, di ba?
Lord, nang pangalagad ko nimo, nagsimba ko nimo, bisag mag-ulan, naabot ko diri. Di ba? So let's examine ourselves in how we are serving. Is it that we are serving and that service of ours to our God is rooted in humility or is it rooted in pride? Pwede na ito ma-check atong kaugalingon, no? So that we can pray for a servant's heart na diin magpangalagad ta and seeking not for our own glory, dili sa atong glory to me, but rather for the glory of the Lord. Amen pa ba ta maigsoon? Okay, so that is it. So that must be an attitude of our faithful service to Christ with humility of mind. Serving the Lord with all humility of mind. Ang sayang next part diha, and with many tears. Grabe ning papangalaga ni Pablo, no? Nga diin uban sa mga luha. Asa man mo aging luha, di man mo agis baba, no? Moagis sa mga mata, di ba? So siguro sa time nga diin siya dili lang sa time sa persecution and even siyang pag-ampo o siguro sa pila sa ato o di man ganitanan naka-experience siya ni nga pag duol na to sa Ginoo nagdagayday ang mga luha sa atong mga mata, no? O pagkapinan pa nas ubos nga medyo sticky tungod sa medyo kuan ba gaabot ang mga kuan ba ang mga sa imong pagduol sa Ginoo diha sa pag-ampo. So, if we take a look at 2 Corinthians chapter 2 verse 4, what does it say? Ingon siya, for out of much affliction and anguish of heart, I wrote unto you with many tears. So, tungkol sa iya nga mga kasakit, no? Uda sa anguish of heart. So, lahi ni sa a merry heart, lahi ni, no? Nindot nagdating ng merry heart ba, no? Na kay matagbo labi na ang imuhang naong sadya kayo, dayag kayo. So mis magmuro siya, kaproblema siya murag makwa agamay. Sa ta kun bilalabyan da nindot magnawong, dili nindot nganong kay gwapo-gwapa, pero malipayon. Pero kani iyaha is with anguish of heart. Haskang sa kuan pa perting dulumas kasing-kasing or sa kahiubos or sana heart feelings ug sa ato apa da. So not that I write unto you with many tears. So siguro pag sa ato apa pag picture ato pagkasulat haska nagtulo-tulo ang luha na siguro ang ink dito sa pagsulat medyo na kuan ba na blot, no? Nag-blot tungod sa kasulat. Imagine lang nimo siguro nakasulat ka na time nga di nimo gigamit ka ballpen nga gisulat sa papel sa pagsulat nimo ana medyo nagsagulan sa imong kaguol or ka sa imong sitwasyon nga medyo pertigo kaayong challenging kay nga sitwasyon nag-abot imong luha og unsa pa ayan na isulti sir kay marag kuan na kay na marag dayon may nahulog sa imong papel nga gisulatan. Nabasa ang imong papel, something like that. So, I wrote unto you with many tears. So, that is Paul's heartfelt concern for the church. Siguro, guwa ni siya kanang, kuan ba, iyahang heartfelt nga concern or iyahang dako nga gugma sa Ginoo sa church. Di siguro ni may tabo, no? Marabag sa ato aba nga, sagoy may tabuan ng iglesia god. Kasimbar raman po ko diha, wa ko'y labot diha unsa ba? So as if wala ko'y na walay pagbati sa mga sitwasyon. So makita nato diri that as Paul did, no? He mentioned that we are to serve the Lord with all humility of mind and with many tears. So meaning we need to have that compassion in the ministry. So wala tay kuan ba? Wala tay sana compassion para sa buluhaton sa Ginoo. Adi ta mo padayon, no? Wala tay kuan nga diin magpangalagad sa Ginoo or mo dasig sa uban, adi na lang ta mo padayon. So pero with but on Paul, sakang Paul, so faithfulness to the ministry, that is he served the Lord or we need to serve the Lord with humility and
compassion. So, hinaot pa nga atong pag-serve sa Ginoo, nag-reflect ni og genuine care even sa mga katawhan para sa atong mga igsuon, even for their spiritual and physical needs. Pwede man gud ta nga mubuhat nga diin murag sort of ba nga kita gyud mo prevail or unsa ba, pero let it be nga diin kita magpangalagad nga naatay pag-care sa uban. So for us to be willing even to weep for those who are weep, according to Romans 12:15, sa magiging siya diya, rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Dili kay ang nag-uban nagkalipay kay naay mga blessing, naay mga promotion. Pasip-sip ang siyang amo. Di ba? Nya og o kuan po nagkakagool po ang sa igsuon mirisi. No. Reaction mga instead of weeping with those we weep nga nagweep og rejoice with them that do rejoice, we did the opposite thing. Di lain no si kuan ba si igsuon kuan ba kay nagsakit. Mayra. Mura bitag kuan pabation sabi igsuon na nalipay man og nakuan man nga nagsakito si atong igsuon ana ba na, so we need to weep with those nga diin nagweep pod with them that weep. Sa pag-ingon sa Galatians 6:2, bear ye one another's burden. Or dili kay na burden ang sao ni apa pun punaw na pa ako tabang maraguan pa additional, but the thing here is we need to bear one another's burden. So for us to fulfill the law of Christ. So that is in faithfulness sa ministry sa Ginoo with serving with humility and compassion. Ma-feel na to as Jesus nga diin iyahang na feel how he felt din unsay need sa mga katawhan. Okay, sa iyang panahon. Okay, not only faithfulness to the ministry by serving with humility and compassion, but even in faithfulness through every challenge. Or should I say, faithfulness amid trials or tribulations. Sayon ramang ko na mo simba ta nga diin smooth ba na kana bitang wow kadawat ko blessing karon abot na mong sweldo wala kwa akong utang na bayra na ug akong sweldo karon wala gyud na kaltase, di ba? O marag sayon kay na unsa na baga pangalagad wala kay kuan ba usahay tungod sa kasayon medyo na relax pod. Di na maabot sa simbahan kay na-comforted, kuan na kay ba? Diri na lang ko sa balay kay marag nindot man diri kaayo ilingkod sa akong bangkong gamay, di ba? But in this case, we need to be faithful even amidst tribulation or trials. Na ay mga kumusta man, wala ba'y mga challenges nga may abot sa imong Kristohanong kinabuhi? Check. Wala ba'y mga unsay tawag ani, mga pagsulay nga may abot? Pero ang kanindot manggod kay naani nindot nga apekto or effect sa ato nga mga Kristohanon when there are trials or tribulations that come in our way. So we need to serve the Lord not only with sa verse 19, with all humility of mind and with many tears and temptations, with many tears and trials, no? With many tears and persecutions. Hala, wa man ko'y temptation. Wa man ko gitintal sa yawa. Check basig naana ka sa side sa yawa mao nang di nakatintalon. Buhatan na ng pirmi nimo buhaton. Na naman ka sa kwa di naman ka angay tintalon kay mao naman imong gibuhat. Di ba? Are you still with me? Oh. Kano nga mo ko tintala kay gabuhat na di ko sa kabubutos yawa. Di na ko angay tintalon kay naa naman ko sintros kabubutos yawa. So wala na kay mga trials in that sense nga kay naa naman kabut nagkuyog na ta sa side sa kaaway. But ngano nga na may mga persecutions? If we take a look at the case of Jesus, even sa John 15
verse 20. Ingon siya diha, if they have persecuted me, unsa man, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. Oh, di ba? So unsa daw ang servant ang Lord mas dako gyud kaysa servant, di ba? So unsa may kung mahitabo sa usa ka Lord kung gi-persecute siya, if they have persecuted me, which is in the case of Jesus, unsa man pod, they will also persecute you. So bigo, hala, what na ba ko'y persecution? Or am I with my Lord Jesus? Nga di na kung Lord gi-persecute ako, wala man. Wag ko kasulay bisag palagsa. Di ba? Not even once. Oh, grabe. I-check, basig di pa ka Kristohanon, basig wa pa ka nakadawat sa Ginoo kay daan naman marag easy life, marag ang nahitabo is walay persecution na about. Marag ko alam na, marag checking lang na, di pa pasabot ya. Grabe gini si Sir. Oy, i-judge man ta nga wala nagdawat sa Ginoo. I'm not saying that, no? But just check, mao na siya. If they have persecuted me, nga si Jesus, dapat i-persecute po ta. They will also persecute you, di ba? So then, kay naa may mga benefits ko ng mga persecutions or trials that come in our way. So what does James chapter 1 verse 2 to 4 say? Ingon siya, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Kinsa may malipayon diri or nalipay nga diin, naa siya challenges siya ang kinabuhi. Nagproblema siya. Yes! Tagkan kay kugutang, nalubong na kayo. Marag tagaliog, nahapit na taga-ulo. Di na ko kaginawa sa kukulang utang. Yay! Wala, no? Wala ginahitabo. But ang mahitabo ni in the other sense, means count it all joy when you fall into diverse temptations. So if there are trials that come in our way, malipay day ka na, sir, nga diin na kay mga challenges. Pero di mo po rin nga magkatawag yung ka. Di ba rin nga, katawa diha kung ikaw fall into diverse temptation. Mamura tagbuang nga na, no? Adto ka dito, no? Nga naman siya. Daghan mo na siya utang dayon. Daghan problema. Nawalaan, naliso ang maayong pangisip. Lahi na po na, no? Magkatawa. Maragway problema, pero problema na dito kay problemas kadaghanan. But in here, count it all joy when you fall into diverse temptation. Nga naman ko, no? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. No? So ang trials that comes in our way, naa siya purpose, na? Pagsulay sa itong pagtuo, unsa man, mo produce siya og patience, endurance. Okay. Kanus amang ka maka-feel nga diin, example, na kay kuan ba, I have a fear of darkness. O, labi na itong bata ka kay magstorya gani sila. Ako, naka-experience ko na ba? Magstorya ako mga daggo sa mong balay, perting hadlok na kayo. Nya suguon ako, long palitog suka dito sa mga about 20 meters. Nya maagi man ngit-ngit man sa panahon pa sa una nga medyo naisuga dito ragyos balay wala sa una pon di anay gitawag luminaire or kanang kuan naa po sa highway. So unahan pa ni mulabay kas usa ka kahoy nga dako. Nya pertingit-ngita. Imagine daw na kan ka nakapamati bag storya nga grabe nga luka. Ako gisugo ka kinahanglan ka mosunod. Imagine na, salit ka, imagine pa rin mo nga mga stories, mga capri, so forth, di ba? Ulamay ka dito, kalamay ka na, abot ka tindahan, no? Abot tindahan pala yun, palit akong suka. Pagkuhan na po dito, bubalik na po kamagi na po atong kuan, atong kahoy nga perting dakuan, ngit-ngit pa jud. Paglamay mas kaya, akas kang sutuya, dali kayo mabot sa balay ba? No? Imagine na mo tungod sa kahadlok, no? O saan nga case. So, pero ako karon ko, imagine ako sa unahin adto man, pero unsa man to? Napabilin ba nga ang kahadlok inadtopen mi? Nga di na ito'y time nga nag-eskwela ko to sa UP, dayon, kumuadto ko sa church, dayon maabdan ko kanang sa mga sa activities abot alas 11, wala na sakyanan gikag Philcoa pasulod sa UP. Pero naay mo kuan nga mo naog ka dito sa unahan dapit sa Commonwealth, dapit sa iglesia nga dako. Kay to ay shortcut na to kay ma-hike man. Pero layo good, mga about 700 meters. Din ngit-ngit na kay na.
Oh. Pero ako nakita to, out of those magagmay na ko mga kahadlok ba? Oh, nakahadlok nga na-experience yan. Kato bisag malakaw, ngit-ngit. Sa grasya Ginoo, nagyud ko nahadlok. Ano ba? No? Kato nga, mga nangabot sa ako ang kato nga sitwasyon, it caused me to not to be afraid anymore. Di ba yung mahadlok ka, yung naimumo or what? Mahadlok siguro matagbo bang taong kadalag sundang siguro. Pero perting mangit-ngita. Perting ko ana. Imong malabyan, mga sagbot rag, mga kuan. Before ka moabot dito sa imong balay, mura po itong bukid ay sir. Mura kay Amas Campus. So mga inana or something din or sakay mo adto kag horror booth. So na-experience mo maghadlok, nahurot na ba, no? Nga pagsulod nimo sa horror booth, ang imuhang kuyog bayan. Ala, grabe yung suksok nimo kay murag pangkuhit na ikaw mo tan-aw na lang, naon na lang mong maghadlok. Very good. Kaya ano man, nahurot na imong kahadlok. No? Ba? So in this case, ato ma-relate diri sa how the trials, persecution, murabag. Ngano di naman kabuhilak ba nga daghan makapasulay. Ay nahurot na akong luha ginilak. Murabag na nakakuan sa imuha ba, nakahatag og kanang naka-move on ka o na ang imuhang pag-to or something at the end ni level up na. Are you still with me? So in the case of mauna sa hadlok sa grasya Ginoo murag murag mahadlok ko siya murag nahurot na siguro tong hadlok ba nahurot sa gamay pa. In this case kani atong trials the trying of your faith worketh patience. So kung wala tay pasensya, wala tay what they call this endurance, take the case of this challenge nga maabot, the trying of our faith. Nino to masulayan atong pagtuo. Di man matkuadan ang matkuan unsa na maka-endure pa bata, makapadayon pa ta kung wala tay pagsulay. Mura ganin usahay ka ng bag-o pa, pagsulay, murag halos, mabackslide, or kuan, o di kulag foundation medyo. Bakuan yun, pero once your faith, your foundation is now sure diha sa Ginoo, na kay maka-endure na ka. So the trials produce endurance. Unsa pagingon sa 2 Corinthians 4 verse 8 to 10. Ato lang tawgon, ato lang puano diha nga part nga mingon siya. We are troubled on every side, yet not distressed. No? Oh. Being troubled or being what we call this perplexed is a reaction to the outside forces. Kag mao ni nahitabo nimo o naay nagkuan sa imo, but that is beyond your control. So pwede ta ma-trouble, mag-uulta, makuan ta, pwede ta ma-perplex, something that is uneasy nga imong reaction ba, no? Pero kaning pagka-distressed or pagka-despair, that is your response to the circumstance that come in your way. Gidaot ka, gibully ka, or unsa pay mga giunin mo, pero maka-trouble nimo, maka-perplexed. Pero kanang ma-distress na katungod sa iyang gisulti nga di gyud mo madawat, that is pa being distressed or despair, that is now in your control. You're still with me? Na sa iyong control. So kung mapabili ka, distress kay ko, stress ko, oy, dirira ko, I'm in despair, di na ko padayon sa Ginoo, pag sa Ginoo daghang pagsulay. Oh, that is your reaction. But ingon si Paul, we are troubled on every side, left and right. Every side go, diri, trouble diri. No, pagsulay diri, temptasyon diri, no, bagyo. Di ba? Pero yun siya, yet not distressed. So ang reaction asa man, there must be something in us nga diin that cause us to persevere, to endure, no? So nga padayon, yet not distressed, yet not in despair. Mo na imong reaction. So it depends on your reaction or response to the situation. Of those situations nga diin beyond our control. Outside forces, di na nagi kay control ana. Di mga makapagkabuot nga mao ni imong kuan, no? Mao ni mahitabo dapat inaani ni, mao ni inyong pagtratar nako. Di man na mao, no? So di ka makakontrol unsay mga reactions or mga circumstance that is surrounding you. Pero makontrol na to, or we can have a positive or negative responses on the situations. Pwede ka magpa-distress or you can put your trust in the Lord. Amen? So mga ganina sa 1 Peter 1 chapter 1 verse 6 and 7.
Makita nato unsay mga the trying of our faith, no, sa verse 7. Ato makita diha unsay giingon. So, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire. Okay, the gold or kanang raw nga gold, kung di na siya itry sa fire o di siya painitan, di na siya mo come out as pure gold. Kaya di man masunog ang mga impurities nga nasa gold. So once it is been heated to such amount of heat, para mahay mo siyang pure gold, pero sa case sa gold, sa kuan pa na, dili na yung ka-cute. Mura gitik-gitik man, giinit man. No? As ka, sa kuan pa, kung may kagiinit, so something sakit. Tama? But it resulted to some 24 karat gold or something that is being pure. No more impurities. So in this case, the trying of our faith, unsa man, so gisulayan ta, no, atong pagtuo. In that case, ang atong pagtuo, being karibang pagsulay ba? Wa may sulay siguro nga lami, no? Ano bang yung sulayan, testingan imong pagtuo nga diin, pero kana will cause you to improve. It will cause you to grow in your faith. Napa mo mga igsoon? Oh, okay. So mo cause na nga makapa-increase sa imuhang faith. Trials refined our faith. No, makapa-refine. No? So katong mga impurities, mga doubts or something, no, mawala siya, di ba? Oh, mura ba kada sa mga kahadlok pa na nahurot na, no? Sa diha nga gipirmi nga gisulayan. Sige, hapit na ta nahuman. Hapit na ta mahuman. Ato lang ni padayonon ning the next two portion sa next nga lesson. Anyway, so ato makita diha nga diin sa ani nga case, no? Makita nato nga diin we need to be prepared for challenges. That's part of following Christ. So kung kung kasunod sa Kristo, ni Kristo Jesus sa ato pagpangalaga diyan niya, nagi mga challenges, nagi mga trials. So dili niya siya sign nga failure go nga Christian, but that is part of testing. So that your faith will grow, and so with your faithfulness sa Ginoo. Amen? Okay, sa may na faithful ninyo diri nga wala kaagig mga pagsulay. Ha, faithful kay ko ron kay wagi bagyo sa akong kinabuhi. Di ba? Ka mga kahoy gani nagiag bagyo, perti ka strong, no? Gawas ato nga pukan kay di man kay sila wagi sila kuan pero nagiag pirmig bagyo. Sa Siargao to mga kuan ba mga mga lubi. Ska ilang tuba na di paana dayon no. Tanan yun sila parang di paana kung sa man nagianday bagyo pero nagpadayon. Bisag taas kayo, medyo kurbada na pero standing strong, standing still, no? Oh, nagiantok bagyo pero so nakapaligon sa iya. So let it be nga inyo ato po na nga ma-consider. Okay? So even sa example ni Paul how of his endurance, sa iyang persistence, no? In siya sa 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight. Ngano mingon siya nga, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. In the first place, na-fight nga mga battles in life or sa iyang Christian life, nga iyahangagi sulay. I have finished the course, meaning na asya mga, o sa estudyante pa, na asya mga gipang mga test, mga exams, mga projects nga giyang gipang comply, mao nang naka-finish siya sa ihang kurso or sa ihang pagskwela. I have kept the faith. Oh, so meaning in that sense even through trials and temptations na ay nagpabilin ihang pagtuo nga strong. And not only that, sa example ni Paul, but even with this challenges in our lives, we can remain faithful when we rely on God's strength. Of course, dili sa atong strength. Kaway! Sumbagay ta! You face the devil so that face to face ba? Head on? Nga ikaw lang? Walay tabang sa Ginoo. Klarong pildi. But the thing is, we can do all things through Christ who strengthens us. After all, even though we are not perfect, kinsa may perfect diri pataas ang tingkoy bi, wag siya sala, wag
Kuan siya, wa siya lama sa iyang kinabuhi ba? Perfect siya. Pataas inyong tingkoy. Ay, yung tingkoy na dali. Di kita mapataas. Okay, so walay perfect na to. Amen mga imperfect? Oh, after all, we are only saved by grace even sa kaluwasan. So with that, even sa Paul, no? So na siya thorn in the flesh, but God's grace is sufficient. According to 2 Corinthians 12:9, my grace as God, and as he besought God, God said, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So you are imperfect, na kay mga weaknesses, rejoice. Kanaman, God's grace is sufficient. Di po mapadayag ang grasya sa Ginoo perfect kado, no? Kung saan man pagtabang sa pagpa-reveal sa grasya sa Ginoo diha nimo nga ikaw si Superman, no? Or si Wonder Woman, unsa pa ba? Something. Okay. So in that sense, makita nato that God's grace sufficient so we can rely on for His strength. One more, takanindot and we close with this verse. Ingon siya sa Isaiah 41 verse 10. Na kay kahadlok, unsa man? Kuan ka, ma-afraid ka, siya, fear thou not, for I am with thee. Ako na lang ning kantahon, no? Ingon siya nga, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Fear thou not, I am God. Oh, so nahadlok ka. Dili lang nga physical ka kadlok, pero even sa imong pagpangalagad medyo na kay reservations, na kay kadlok. But the thing here is God is with us. So let's rely on Him. Let's trust on Him. Lean on God even sa imong nga pag-ampo o even sa iyang pulong para sa kusog. Remember that He is with us in each of our trials. No? So, manay nakanindot ya. So, we need to be, to remain faithful diya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, even for this time that we are reminded of how important faithfulness is. Salamat Ginoo, magkapadayon may papangalagad diha kanimo. And may we grow in your grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Bless us as we continue, Lord, sa mong panimbahon ko in Jesus' name. Amen.